lumapit ang isa pang lalaki, si Giang, ang ikalawang pinuno ng Court of Elders, na kinilala ang pagsisikap ng kanyang nakatatanda at nagmungkahing magpahinga muna. Ngunit tinanggihan ni Li Gonsong, ang unang pinuno, ang alo. Sinabi niyang kung magbabago ang bantay, baka mabalisa ang paksa. Balak niyang bumalik makalipas ang 1 oras. Habang nag-usap ang dalawa, nabunyag na may inaasahang mahalagang panauhin ngayong araw. Ang patriarka ng pamilyang Demonsword ay nagpa siyang bumisita. Walang nakakaalam kung bakit. Marahil ay nais niyang may talakayin sa pinuno ng kulto. May mga haka-haka na nais ng patriarka na ang kanyang panganay na anak ay maging isa sa mga Demon God Disciples. Bagaman hindi pa ito kumpirmado, kung isa sa alang-alang na dalawa sa mga kasalukuyang disipulo ng Panginoon ay nagmula sa 7 families, tila may katotohanan ang posibilidad na ito. Sa usapin ng katapatan, walang kapantay ang pamilyang Demonsword. Kung ituturing ang kanilang anak, kakailanganin ang isang espesyal na pamamaraan. Tutal, kilala rin ang pamilya sa lakas nito at sa mga mahuhusay na kawal. Nagtaka si Giang kung tatanggap pa ang Demon Lord ng isa pang disipulo dahil 7 na ang mayroon siya. Sumagot si Li Gonsong na ang lahat ay nakasalalay sa pasya ng Panginoon. Nag-isip ng malakas si Giang. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na mananatili ang bilang na ito. Ang usapan ay napunta sa ikatlong batang Panginoon. Mula nang magkaroon siya ng key blockage, nawala ang kanyang husay sa sining ng pakikipaglaban. Ngayon sa Lonely Bamboo Grove, mas malayo na siya sa tagumpay kaysa noon. Ang kagubatan ay tanyag sa panganib nito. Walang nakakaalam kung kailan o kung babalik pa ba ang batang Panginoon. Kung hindi magbibigay ng pahintulot ang Demon Lord, maaari siyang manatiling nakakulong doon habang buhay. Habang ibinabagsak ni Li Gonsong ang baso sa mesa, sinabi niya sa ikalawang pinuno na si Giang na dapat na siyang tumigil sa sandaling yon, na nagpapahiwatig ng panganib kung may makakarinig sa kanyang mga sinasabi. Ipinaluwanag noon ni Li Gonsong na yon ang dahilan kung bakit ipinadala doon ang ikatlong pinuno. Sa kanilang lahat, siya ang may pinakamataas na kakayahang mabuhay sa Lonely Bamboo Grove. Ang utos ay nanggaling mismo sa mga dalubhasang nakatatanda na nakakaunawa sa tunay na halaga ng ikatlong pinuno. Sa sandaling yon, may kumatok sa pinto. Iniulat ng clerk na dumating na ang ikatlong pinuno. Nabigla ang unang pinuno sa balita at iniutos na papasukin siya agad. Pagpasok na madangtil, isang matinding bugso ng pagnanais na pumatay ang bumalot sa silid. Ang kanyang hangaring pumatay ay napakalakas kaya hindi ito maikubli. Ang ikatlong pinuno ng Court of Elders na si Madong Pil ay nagbalik, at ngayon ay nagtataka ang lahat kung ano ang nangyari sa Lonely Bamboo Grove sa nakalipas na 8 buwan. Nag-abot ng ilang damang gamot si Li Gonsong at nagtanong kung sapat na ba yon. Kinumpirma ito ni Madong Pil ng may pasasalamat. Nagtanong ang unang pinuno tungkol sa pangangailangan para sa mga dahon ng cave pine tree. Ipinaliwanag ni Madong Pil na sinusunod lamang niya ang utos ng batang Panginoon. Inutusan siyang dalhin ang mga ito. Kinilala ni Li Gonsong ang pagsisikap ni Madong Pil. Sumagot ang ikatlong pinuno na habang mas nagsisikap siya, mas magiging komportable ang batang Panginoon. Kailangan lamang niyang manatiling matyaga. Nais sana ng mga nakatatanda na maupo at uminom kasama siya, ngunit magalang na nakiusap ang ikatlong pinuno na umalis na. Nagkomento si Li Gonsong na kung abala ito ay wala silang magagawa. Napansin din ni Giang na tiyak na mahirap ito para sa kanya, ngunit sigurado silang maayos ang kanyang kalagayan. Kailangan lang niyang manatiling ligtas. Yumukod si Madong Pil bilang paggalang at umalis na. Nagtanong ang ikalawang pinuno sa nakatatanda kung ganoon din ba ang nararamdaman nito. Gaano man niya isipin, ang pagnanais na pumatay na nanggagaling kay Madong Pil ay tila hindi normal. Ngunit naniniwala ang nakatatanda na ito ay sumasalamin lamang sa malupit na kapaligirang kanyang tinirhan. Nakakalungkot ito, ngunit kahit papaano ay mukhang malusog siya. Magiging maayos si Madong Pil. Kung ang ikatlong pinuno ang pag-uusapan, tiwala silang babalik siyang mas malakas pa. Samantala, sa Lonely Bamboo Grove, napansin ni Madong Pil na mas magaan ang kanyang pakiramdam. Tila mas mahinahon siya kaysa noong nakalipas na 8 buwan. Ang mga malupit na pagsubok sa kawayanan ay nagpatala sa kanyang mga kasanayan sa isang ganap na bagong antas. Biglang huminto si Madong Pil nang mapansing may nagbago, at napagtantong hindi yun isang shinshin. Ang tunog ay mabigat at sadyang ginawa, gaya ng isang mabangis na hayop. Naramdaman niyang paparating na ito. Sa sandaling dumating ito, tatagain niya ito. Napansin ni Madong Pil ang ikatlong batang Panginoon na tinatawag siya at nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Tinanong siya ng batang Panginoon kung nakabalik na ba siya at pinaalalahanan itong sinabi niya na maaari itong magtagal at makipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Sumagot si Madong Pil na inakala niyang mananatili ang Panginoon sa hardin ng kawayan sa loob ng lungsod habang wala ang tagapagsilbi. Marahil ay nakahanap na naman siya ng isa pang Azure Lotus at nag-alala kung paano kung masugatan ito habang nangangaso. Sinabi ng batang Panginoon na nababagot siya at nakakita ng isang kabayong gumagala sa malapit. Matapos ang lahat ng nangyari sa kanilang huling labanan, ang makakita lamang ng kabayo ay nagpapakulo na ng kanyang dugo.
Sinabi niya kay Madungpil na kakain sila ng karne ng kabayo para sa hapunan at inutusan itong linisin ang palayo bilang paghahanda. Hiniling ni Madungpil sa Batang Panginoon na alisin ang suporta sa kanyang kanang braso. Mukhang ganap na itong gumaling. Inisip ni Hajin na sa nakalipas na ilang buwan ay malinaw na sobra itong nagamit. Naging mabuti ang buhay nitong mga huling araw. Kinagabihan, habang nagsasanay ang ikatlong Batang Panginoon, naisip ni Madungpil, sino ang mag-akalang matatalo nito ang Azure Lotus ng mag-isa. Wala ring naniwalang mabubuhay siya mula sa key blockage. Subalit ang lugar na ito ay puno ng mga halimaw na kahit ang pinakamalalakas na dalubhasa ay hindi kayang supilin. Hindi sila maaaring manatiling tunganga. Kailangan nilang bantayan ang lugar. Paglapit sa Batang Panginoon, tinanong ni Madungpil kung tapos na ba ito. Nagulat na naman ang Batang Panginoon sa mga bantay, at napaisip kung ano na naman ang sasabihin nito ngayon. Nagkomento si Madungpil na alam niyang batid ng Batang Panginoon ang sarili nitong lakas. Ngunit nangako itong hindi sasabak sa panganib ng mag-isa. Kaswal na sumagot ang ikatlong Batang Panginoon, kaya, ano ang dapat kong gawin susunod? Isinaad na nauubos na ang oras. Nalito si Madungpil sa kanyang pahayag at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Batang Panginoon. Nilinaw niya na hindi pa mapanganib ang lugar na ito, ngunit magiging ganoon din ito. Hindi ganap na malinaw ang kanyang ibig sabihin, kaya nanatiling lito si Madungpil. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mahiwaga ang lugar na ito, at ang mataas na konsentrasyon ng espiritual na ki sa kakahuyan ay hindi lamang lumilikha ng kawayan o nagpaparami ng mga halimaw. Binabago nito ang katawan ng tao. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, ang gayong mga pagbabago ay hindi normal na nangyayari sa loob lamang ng 8 buwan. Iyon ang dahilan kung bakit ito mapanganib. Ang sobrang lakas ay maaaring kasing nakamamatay ng kakulangan nito. Ang mga hayop at kawayan ay maaaring nagbago upang umangkop sa kanilang kapaligiran, ngunit ang mga tao ay hindi. Tinanong niya si Madungpil kung ano ang tingin nito sa kanyang paggaling. Ang mahabali at nawalay na buto ay dapat tumagal ng hindi bababa sa 2 buwan bago gumaling. Ngunit naghilom ang mga ito sa loob lamang ng 1 linggo. Ang mga sugat mula sa kanyang labanan sa Azure Lotus ay naglaho sa loob lamang ng 2 oras. Tinanong niya si Madungpil kung sa tingin ba nito ay normal ang lahat ng ito. Ipinaliwanag niya na kapag nasugatan ang balat, naghihilom ang katawan. Ngunit paano kung ang proseso ng paghilom ay bumilis ng hindi natural? Kung ang katawan ay patuloy na nag-aayos kahit wala na ang sugat, magsisimula itong sirain ang sarili nito. Ito ang tunay na kalikasan ng Lonely Bamboo Grove hanggang sa isang antas. Ang epekto nito ay nakatutulong, ngunit lampas doon, hindi na ito makakayanan ng katawan ng tao. Tinanong niya kung ang mga katangiang nakapagpapagaling ng kawayanan ay lalong lumalakas. Sa madaling salita, ang espiritual na ki mismo ay tumitindi. Sa loob ng 2 o 3 buwan, abot ito sa antas na walang taong makakaligtas. Kailangan nilang umalis bago mangyari iyon maliban na lamang kung nais nilang sumabog at mamatay. Gayunpaman, ipinaalala ni Madungpil sa Panginoon na hindi sila maaaring bumalik ng walang pahintulot. Ang Demon Lord ay nag-utos lamang na pumunta sila sa kawayanan nang hindi tinutukoy kung gaano sila katagal mananatili doon. Tumawa si Hajin, at sinabing kung iniisip ni Madungpil na nagtiis siya ng 8 buwan ng pag-iisa rito dahil lamang sa Demon Lord. Tinanong siya ni Madungpil kung hindi ba yon ang dahilan. Ipinaliwanag noon ng ikatlong Batang Panginoon na sa anumang kaso, inaprubahan ng Panginoon ang kanyang hiling. Ang lugar na ito ay angkop para sa sariwang hangin at pagsasanay. Nagtanong si Madungpil kung ayos lang bang gambalain ang mga bagay ng ganoon. Sumagot ang ikatlong Panginoon na kung nakapatay pa sila ng 2 pang nilalang, narating na sana nila ang puso ng kawayanan, isang hindi pa nagagalugad na bahagi kung saan tumutubo ang espiritual na kawayan. Kailangan nila yon sa loob ng susunod na 3 buwan. Hindi siya maaaring magpahinga. Kailangan niyang makuha ang mga ito. Kinagabihan, lumipat ang eksena kay Hong Ilmuon, ang ika-4 na Batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult habang naliligo. Hindi siya makatulog, iniisip na buhay pa si Seorayang. Nagtaka siya kung bakit ipinaalam pa ito sa kanya ng mga dalubhasa. Naalala ng ika-4 na Batang Panginoon ang kanyang pakikipagpulong sa Demon Lord, na nagpaliwanag na maliban na lamang kung marating nila ang rurok ng sining ng kadiliman, hindi sila tatagal ng higit sa 3 buwan. Iyon ang panganib ng Lonely Bamboo Grove. Nagtaka ang ika-4 na Batang Panginoon kung ano ang sinusubukang iparating ng Panginoon sa biglaang pagpapatawad na ito. Tinanong siya ng Demon Lord kung balak niyang hamunin ang pinakabata, si Hong Ilmuon, at kinumpirma ng Batang Panginoon na naintindihan ito ng Demon Lord. Naisip ni Hong Ilmuon ang isang heavenly demon na nananahan sa kaitaasan ng mga ulap, lampas sa pangunawa ng tao. Ang nilalang na iyon ay hindi nababahala kung ang kanyang mga disipulo ay handang magpatayan. Marahil ay nais silang turuan ng Demon Lord na upang makuha ang kanyang pamana, kailangan nilang malampasan ang lahat ng hadlang. Nagtaka ang ika-4 na Batang Panginoon kung anong klaseng mundo ang nakikita ng Panginoon. Mayroon pa bang ibang makakakita nito? Kung gayon, naniniwala ang Panginoon na ang ikatlong Batang Panginoon ay gumagawa ng isang kahangahangang gawain. Nabigla si Hong Ilmuon sa pahayag ng Demon Lord, at na-realize na bahagya lamang nakaligtas si Seorayang sa key blockage. Kahit ang gamot ay hindi nakatulong sa kanya.
Ngayon ay naging sapat na siyang malakas upang manatili sa liblib na Lonely Bumble Grove. Paano yun naging posible? Inanunsyo ng Panginoon na plano niyang ipatawag ito sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, nagtaka si Hong Iwimoon kung nangangahulugan ba yun na ang lahat ng pagsisikap na alisin siya ay nawalan ng saysay. Sa nag-aalab na galit, nagkomento ang ika-4 na batang Panginoon na sa pagkakataong ito, pagbalik ni Seorayang, walang duda na gagawin niya itong bangkay at walang makakapigil sa kanya. Dumating sa Madungpil dala ang mga gamit na hiniling ng ika-3 batang Panginoon at iniabot ang mga ito. Sinuri ni Hajin ang koleksyon at napansin na nakuha nito ang 5 supot ng Turbid Elimination Herb at ang espesyal na hiling na ginawa niya para sa pambihirang cave pine tea. Hindi niya napagtanto hanggang sa makarating dito na ang amoy ng partikular na tsaang ito ay nakapagpapalayas ng mga halimaw. Ang palagiang pakikipagtagpo sa mga Azure Lotus at Shinshin ay naging hindi ka nais-nais. Kaya ang pag-iwas sa kanila sa pamamagitan ng tsaa ay tila matalinong pa siya. May mga haka-haka na malaking bahagi ng mga damang gamot na ito ay tumutubo sa Weeping Mountain sa rehiyon ng kulto. Kung bakit kailangan niya ng mga gamot upang alisin ang labo-labo, ang lahat ay may layunin. Mukhang mahusay ang mga gamot at pinuri si Madungpil sa kanyang pagsisikap. Nang tanungin kung maaari pa siyang magdala sa susunod, nag-atubili siya. Hindi sigurado ang supply. Ang manggagamot ng demonyong kulto ay nagpaplanong magsaliksik ng pinakamahusay na sukat para sa mga nakapagpapagaling na inumin ngayong buwan at ang Blue Herb ang pangunahing sangkap. Aabuti ng hindi bababa sa 2 buwan upang makakalap pa ng marami. Matapos marinig si Madungpil, tinanong ni Hajin kung ang isang Supreme Healing Potion ba ay ginagawa mula sa mga gamot na naglilinis ng kalabuan. Sumang-ayon si Madungpil. Naalala ni Hajin ang pag-inom ng ganoong inumin sa loob ng 3 buwan matapos magising mula sa key blockage. Ang mga gamot na ito ay kayang mag-alis ng anumang dumi sa katawan. Nagtaka si Hajin kung bakit pinainom iyon sa isang pasyenteng muntik nang mamatay sa key blockage. Ang mga gamot na ito ay matapang, sapat na malakas upang puntiryahin kahit ang demonic energy. Habang maaari itong reseta sa malulusob sa mga mahihina, ang parehong epekto ay maaaring nakamamatay. Sinumang maalam na manggagamot ay mag-atubiling magrekomenda ng gayong bagay. Ang usapan ay napunta sa acupuncture, particular ang silk cleaning needle, isang teknik na naglalayong patatagin ang katawan sa pamamagitan ng pagpapatigas ng mga kalamnan. Naalala ni Madungpil ang paggamit nito bago ang mga misyon na nagpapainit muna sa pamamagitan ng mga paikot na sining. Ang pamamaraan ay hindi masyadong komplikado at may magandang resulta. Ngunit ang paggamit ng parehong inumin at acupuncture sa isang pagod na katawan ay irresponsable. Nagduda ang batang Panginoon na ang manggagamot lamang ang nagpasya niyon. Sa pinakamababa, isang mataas na opisyal o isa sa kanilang mga estudyante ang dapat nakasangkot. Isang realisasyon ang biglang tumama kay Hajin at naisip kung isang estudyante nga ba ito. Malamang na siya yon, isang tagapagsanay ng demonyo mula sa Internal Enlightenment Facility, isang miyembro ng pamilyang Jeoksa, at nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Na-realize ni Hajin na bumisita agad ang ika-4 na batang Panginoon matapos siyang magkamalay. Sinubukan ba talaga nitong patayin ang kanyang nakatatandang kapatid, kahit na bahagi ito ng kanilang laban para sa trono? Lumipat ang eksena sa palasyo ng Demon Lord kung saan nag-aalok ang manggagamot ng Cave Pine Tea at sinabihan ang Panginoon na inumin ito bago lumamig. Ang talakayan ay napunta sa kulto. Tinanong si Shinhui tungkol sa pinakamahirap na paraan upang makapasok sa pinakaloob na bahagi ng kulto. Tinanong ni Shinhui ang Panginoon kung ang tinutukoy ba nito ay ang Lonely Bumble Grove. Sumagot ang Demon Lord na ang Lonely Bamboo Grove ay halos hindi mapasok. Kahit ang matataas na opisyal ay hindi makakapasok ng walang pahintulot ng Panginoon. Ang issue ay hindi ang pagpasok kundi ang pagmamanman. Nagtanong si Shinhui, hindi ba tansalay ng militar ang pinakaangkop na maglagay ng mga mata at tainga? Narinig niya ang strategist general ay masyadong malakas. Ang kanyang kapit ay napakatibay kaya kahit ang mga nakatatanda ay hindi nakikialam. Hindi sumang-ayon ang Demon Lord na nagsasabing ang tanggapan ng militar ay isang organisasyong medyo madaling pasukin. Ang strategist general na nangangasiwa sa tanggapan ng militar ay itinuturing na henyo ng dantaong ito. Kung mayroon man, babaliktarin niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtukoy kung aling mga puwersa ang nakapasok sa militar at pagkilala kung sino ang sangkot sa agawan ng kapangyarihan. Sa makatuwid, hindi niya pipigilan ang sinumang susubok na pumasok sa militar. Sinabi pa niya na hindi lahat ay pinipiling gawin ito dahil sa huli ay malalaman niya ang lahat ng inyong intensyon. Nagtanong si Shinhui kung ano ang pinakamabuti. Sumagot ang Demon Lord na ang tunay na mga hukom ay palaging ang Court of Elders, na ang tanging layunin ay protektahan ang Demon Lord at ang kulto. Ang hukumang ito ay naiiba sa lahat ng iba pang organisasyon na magpapalit ng panigdepende sa mga otoridad na sangkot dahil ang anumang pagtatangkang makipag-ugnayan sa kanila ay katumbas ng paghamon sa Demon Lord. Itinuturing silang hindi dapat galawin at binaliwala ng lahat. Sinabi pa ng Demon Lord na hindi niya sila binigyan ng pansin at na-realize niyang pagkakamali niya yon. Nag-alinlangan pa rin si Shinhui.
Napansin ng Demon Lord na si Seoryang ay kahit papaano ay buhay pa matapos ipatapon sa kawayanan mahigit 8 buwan na ang nakalilipas. Hinakahaka niya na kung nakipag-ugnayan siya sa mga ipinadalang bantay ni Seoryang nang mas maaga, tiyak na napatay na niya ito. Nagpanik si Shinhui at sinabing kahit sa kasong iyon, imposible yon dahil ang mga dalubhasa ng Court of Elders ay kailangang nakabantay sa Lonely Bamboo Grove. Pinag-isipan ng Demon Lord kung paano nakaligtas si Seoryang sa kawayanan ng ganoon katagal. Sa pagsasaalang-alang na noong ipinadala siya, ang kanyang katawan ay ordinaryo at walang anumang pagsasanay sa pakikipaglaban. Inutusan ng ika-4 na batang Panginoon ang kanyang manggagamot na si Shinhui na magtipon ng mga kawal at armasan sila. Ni ang lason o ang kabubatang puno ng demonyo ay hindi nakapatay kay Seoryang. Ngayon ang huling araw, nagtanong si Shinhui kung makikilahok ba ang Panginoon mismo, ngunit itinigil niya ang ideya. Hindi ito ang kanyang laban. Sa halip, ipapadala niya ang mga naghahanap na ng higanti laban kay Seoryang, ang mga mandirigmang nagdusa na bago pa ang key blockage. Kung huhulihin man nila si Seoryang ng may paghihiganti o ano paman ay walang kabuluhan, hahayaan na lamang niya silang itapon sa impyerno at manonood. Sa kanyang isip, isa itong henyong ideya. Samantala, ipinahayag ng batang Panginoon na tutungo siya sa puso ng kawayanan agad-agad. Sinubukan siyang pigilan ni Madam Pil na nagpapayo ng pag-iingat. Hindi nila alam kung anong mga nilalang ang nagtatago doon, ngunit sinabi ng batang Panginoon na wala itong pagkakaiba. Mapanganib man o hindi, nauubos na ang oras. Ang espiritual na kawayan ay malapit na, at ang pagbabalik sa kulto ng walang dala ay mag-aanyaya ng puot ng ika-4 na Panginoon. Nag-alok si Madam Pil na tanungin ang Panginoon tungkol sa mga naninirahan sa puso at ang tamang paghahanda. Ngunit itinigil ni Hajin ang ideya. Walang pagkakaiba. Kung balak ng Demon Lord na anihin ang espiritual na kawayan, maaari sana siyang magpadala ng sinumang malakas na tagapagsanay. Ngunit hindi niya ginawa dahil ang kawayanan ay nangangailangan ng isang taong may kapantay na lakas sa kapaligiran. Sumigaw si Madam Pil na yun pa lang ay sapat ng dahilan upang huwag pumunta. Gayunpaman, ang batang Panginoon ay tiwala at malakas, ngunit hindi pa siya nasa antas ng mga nakatatanda. Sa pagkakatanto na nagkamali siya ng salita, sumagot si Hajin na hindi rin siya mali. Humingi ng paumanhin si Madam Pil. Sumagot noon si Hajin na mayroon siyang mga talento na wala kahit sila. Ang Dark Shadow Art, ang Dark God Phantom, at mga teknik na dating ginamit ni Chun Hajin, ang hari ng mga assassin. Noong panahon ng digmaan, naperpekto ni Hajin ang sining ng pagtatago. Ngunit sa nakalipas na 8 buwan, wala siyang dahilan upang gamitin ito. Ang Lonely Bamboo Grove ay naging lugar ng pagsasanay para sa kanya, hindi isang larangan ng digmaan. Ngunit ngayon, sa puso nito, magiging isa na itong larangan ng digmaan. Gayunpaman, dahil ginawang demonic energy ang Dark Shadow Key, hindi magamit ni Hajin ang Ghost Technique. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ang mga damang gamot upang alisin ang kalabuan para supilin ang demonic aura ng sapat na tagal upang muling magamit ang Ghost Technique. Matapos inumin ang gamot, magkakaroon siya ng 30 minuto. Sa loob ng panahong iyon, mararating niya ang puso ng kawayanan. Inutusan niya noon si Madam Pil na manatili at maghintay, ngunit tumanggi si Madam Pil. Kung nais ni Hajin na pumunta ng mag-isa, kailangan muna niya itong kalabanin. Bahagyang sumuko ang batang Panginoon. Maaari siyang sumama hanggang sa pasukan ng puso ng kawayanan, ngunit hindi nalalampas doon. Habang papalapit sila sa Lonely Bamboo Grove, nakilala ni Hajin ang lugar kung saan huli niyang hinuli ang Azure Lotus, at naniwalang ito ang labusan patungo sa puso. Napansin noon ni Madam Pil ang isang matinding baho sa hangin, at nagtataka kung may nabubulok ba. Paglingon niya sa kabilang panig, tinawag niya ang batang Panginoon na hinihimok itong tingnan ang lugar. Ang nakita nila ay nakapangingilabot. Mga kumpol ng mga bangkay ng halimaw ang nakahandusay sa lupa. Ang bawat isa ay namatay matapos sumuka ng dugo na ngayon ay namumuo sa paligid nila. Malinaw na palatandaan ng pagputok ng mga lamang loob. May isang malakas na nilalang ang dumaan dito. Nagulat si Chun Hajin na may ilang halimaw na bago sa kanya, mga nilalang na hindi pa niya nakita. Nakakita siya ng bangkay na parang leopardo, ngunit itinama siya ni Madam Pil sa pamamagitan ng pagbibigay alam na ito ay isang halimaw na tinatawag na Mongji at ito ay nasa tuktok ng herarkiya sa Lonely Bamboo Grove. Ipinaliwanag ni Madam Pil sa kanya na ang gayong hayop ay hindi kailanman umaalis sa puso ng Lonely Bamboo Grove maliban na lamang kung kinakailangan. Kaya dapat silang maging maingat sa kung ano ang nangyari rito. Nagulat din si Madam Pil at sinabing ito ang ikalawang pinakamalakas sa Lonely Bamboo Grove. Kaya dahil sa kuryosidad, tinanong siya ni Hajin kung alin sa mga halimaw ang nangunguna sa lahat. Itinuro ni Madam Pil ang kanyang daliri sa bangkay sa malapit at sinabing tinatawag itong Sundered Serpent. Nilinaw ito ni Hajin sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa ahas na may 2 buntot, at kinumpirma ni Madam Pil na ito ang nangungunang halimaw ng Lonely Bamboo Grove. Tiningnan ni Hajin ang ahas at muling nagtanong kung hindi ba ito tila ganoon kalakas o kahit makamandag gaya ng ibang mga bangkay, ngunit ito pa rin ang nangunguna at gayunpaman, patay na ito gaya ng iba. Habang naglalakbay sila ng mas malayo, lubhang nabahala si Hajin na ang mga bangkay ng mga halimaw ay walang mga sugat. Mayroon lamang dugo na isinuka.
Ngunit paano ito nangyari? At sino ang nasa likod nito? Nalito rin si Madungpil. Tumingin sa paligid si Hajin at nakita pa niyang ang mga puno ng kawayan ay patay na rin. Gayunpaman, wala silang palatandaan ng pinsala, at wala ring sumubok na putulin ang mga ito. Para bang may humigop ng lakas ng buhay mula sa mga halimaw, gayon din sa mga puno, wala nang iba pa. Biglang may malamig na simoy ng hangin ang nanggaling sa puso ng Lonely Bamboo Grove, at nakaramdam si Hajin ng isang malakas na bagay doon. Hindi na intindihan ni Madungpil ang paraan ng pagre-react ni Hajin sa malamig na hangin at nais siyang pabalikin. Ngunit sinabihan siya ni Hajin na maghintay at huwag siyang susundan sa anumang paraan dahil magiging mapanganib ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Madungpil na sasama siya at sinundan siya, at sa madaling panahon ay nasa harap na sila ng isang bagay. Ang eksena ay lumipat sa palasyo kung saan si Lord Lee Cheon-sang ay nagpapahinga kasama ang kanyang mga tagapagsilbi, at biglang may isang hayop ang dumating sa harap niya at sa aura na taglay nito. Ang lahat maliban kay Lee Cheon-sang ay nawalan ng malay. Tumayo si Lee Cheon-sang at tinawag ang hayop na jackal at nagtanong tungkol sa pagbisita nito dahil wala namang dahilan upang pumunta ito. Matapos marinig ang lahat, ipinatawag ni Lord Lee Cheon-sang ang unang tagapangalaga. Pagdating ng tagapangalaga, tinanong siya ni Lee Cheon-sang tungkol sa sinumang tagapangalaga na pumasok sa puso ng Lonely Bamboo Grove. Ngunit sumagot ang tagapangalaga ng hindi at ipinaliwanag na kung ang gayong mahalagang kaganapan ay nangyari, iniulat na sana niya ito sa lalong madaling panahon. Ngunit nagtanong si Lee Cheon-sang kung ano ang nangyayari. Kaya sinabi sa kanya ng tagapangalaga na ang ikatlong batang Panginoon ay pumunta kasama ang ikatlong pinuno. Tinanong siya ni Lee Cheon-sang kung narinig na niya ang tungkol sa lakas ng ikatlong Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ng tagapangalaga na siya ay bata pa sa edad at isa sa pinakamalakas sa 10 dalubhasa sa Court of Elders. Sinabi rin niya na ang ikatlo ay medyo mahusay at direkta, kaya naisip niyang perpekto siyang angkop para sa posisyon. 8 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang gawin siyang ikatlong pinuno, kaya naisip ni Lee Cheon-sang na mayroon siyang mga limitasyon sa kanyang paglago kahit na siya ay malakas. Tinanong ni Lee Cheon-sang ang tagapangalaga kung anong araw na, kaya sumagot ang tagapangalaga na isang araw bago ang kabilugan ng buwan. Piniyak ni Lee Cheon-sang na ito ang dahilan kung bakit nagpakita ang jackal, malapit na ang kabilugan ng buwan. Sa paglipas ng oras, ang lahat ng nawalan ng malay na tagapagsilbi ay nagsimulang magising at humingi ng paumanhin sa Panginoon. Sa kanyang isip, iniisip ni Lee Cheon-sang ang ikatlong batang Panginoon at iniisip na sapat siyang sakim upang maglakad tungo sa sarili niyang kamatayan. Sa kabilang banda, si Chon Hajin, ang ikatlong Panginoon, ay nasa harap ng puso ng Lonely Bamboo Grove at nakakaramdam siya ng isang bagay na talagang kakaiba. Ito ay isang nakapaninilabot na aura sa hangin at habang naglalakad siya ng mas malapit ay lalo itong lumalakas. Pagkaraan ng ilang sandali ay nasa isang punto na siya kung saan nahihirapan na siyang maglakad pa at ang aura na kanyang nararamdaman ay lampas na sa kanyang kakayahan. Bigla niyang ma-realize na nakaramdam na siya ng ganoon katinding aura noong nakatagpo niya si Lord Lee Cheon-sang sa unang pagkakataon. Naalala rin niya na sa sandaling nakatagpo niya si Lee Cheon-sang ay inakala niyang mamamatay siya. Itinulak pa rin ni Hajin ang kanyang sarili patungo sa puso ng higit pa at sa madaling panahon ay nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Ginagamit niya ang kanyang demonic energy, ngunit nakakakuha pa rin ng mga pinsala sa loob ng katawan. Ang lahat ng kanyang focus ay nasa gantimpalang makukuha niya kung mararating niya ang lugar na yon. Bigla niyang na-realize na ngayon na ang pinakamataas na maabot niya mula sa kanyang kakayahan sa demonic energy. At pagkatapos ay inilabas niya ang Turbid Elimination Herb na itinago niya sa kanyang bulsa at naisip na supilin ang kanyang demonic energy at gamitin ang kanyang sining ng pagtatago. Pagkatapos ay ininom niya ang gamot na yon at biglang kumalat ang epekto ng Turbid Elimination Herb sa buong katawan niya. Ang epekto ng demonic energy ay nagsimulang maglaho at lalo siyang gumagaan at ang hangin na nagtutulak sa kanya pabalik ay nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Ito ang Dark Shadow Arc, ang kakayahan ng Dark God Phantom. Nagulat din si Madungpil na si Hajin ay nakalayo na sa kanya sa madaling panahon. Habang naglalakad si Chon Hajin sa puso, bigla niyang naisabit ang kanyang paa sa isang bato at natumba sa lupa. Nagulat siya na sa kanyang kakayahan, hindi niya dapat nasagi ang bato, ngunit nang tumingin siya sa likod nito, may iba pang naroon. Pagkarating sa puso ng Lonely Bamboo Grove, nakatagpo si Chon Hajin ng isang maliit na hayop at natumba sa lupa. Paglingon niya at pagtingin ng malapit, isa itong maliit na soro na natutulog sa lupa. Naalala noon ni Hajin na sinabihan siya ni Madungpil na maging maingat dahil ang mga hayop na malapit sa puso ang pinakamapanganib sa lahat. Naisip niya noon na ang maliit na soro ang magiging pinakamalakas sa lahat ng hayop sa buong Lonely Bamboo Grove. Nililinis ni Hajin ang kanyang isip mula sa kagandahan ng cute na maliit na soro. Dahil nais niya itong haplusin, sinabi niya sa kanyang sarili na huwag ibaba ang kanyang bantay sa anumang paraan. Pagkatapos ay nagpasya siyang magpatuloy, at sa kanyang pagbabalik, kung natutulog pa rin ang soro, susubukan niya itong haplusin. At kaya, iniwan ni Hajin ang lugar. Nang sa wakas ay marating niya ang dulo, mas maliit ito kaysa sa inakala niya.
Sa madaling panahon, naroon na siya at nadismaya rin dahil hindi ito kumuha ng maraming oras niya. Sa harap niya ay ang mga espiritual na kawayan, wala nang iba pa. At kaya, ang mga yun ang kailangan ni Hajin upang maging mas malakas. Habang papalapit siya sa kawayan at hinahawakan ang mga ito, nakaramdam siya ng napakalaking halaga ng espiritual na ki mula sa mga ito. Sa pagtingin sa paligid, nakakita siya ng isang kawayan na may pinakamaraming konsentrasyon ng espiritual na ki. Humanga siya nang mahanap ang gayong kawayan. Ang una niyang naisip ay linisin ang 3 sa mga kawayan. At pagkatapos gawin yon, magagawa niyang maging pinakamalakas na martial artist sa aspeto ng internal energy. Ngunit mabilis niyang binago ang kanyang isip at ayaw niyang maging sakim. Kaya binitawan niya ang ideya at dahil ang kanyang katawan ay hindi ganoon kalakas, nagpasya siyang kunin na lamang ang isa sa mga kawayan na may pinakamaraming espiritual na ki. Pagkatapos ay nakakita siya ng usbong ng kawayan sa gilid at ito lamang ang tanging nag-iisa. Kaya lumapit siya rito. Pagkatapos ay hinawakan niya ito at na-realize na ang espiritual na ki ng usbong ng kawayan ay dalisay at maaari niya itong kunin nang hindi na gumagamit ng purification technique. Kaya dahil isa lamang ang kukunin niya, nagpasya siyang kunin na rin ang usbong ng kawayan. Habang gumagawa siya ng ingay, ang surong natutulog ay biglang nagising habang nakuha ni Hajin ang usbong ng kawayan mula sa lupa at kinain ito. Para sa kanya, malambot ito at may magandang amoy at madali para sa kanya na lulunukin ito. Habang kinakain niya ang usbong ng kawayan, na-realize niya na walang kakaibang nangyayari sa kanya. Gaya ng dati, ang usbong ng kawayan ay puno ng espiritual na ki. At ngayong kinainan niya ito, walang ki na dumadaloy sa kanya. At bukod sa ano paman, nakakaramdam lamang siya ng init sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagpasya si Hajin na putulin ang tunay na espiritual na kawayan. At habang winawasiwas niya ang kanyang espada sa kawayan, walang nangyari rito, kahit isang gasgas man lang. Ito ay kasing tigas ng metal. Matapos subukan ng ilang beses pa, galit na galit si Chan Hajin. At sa kanyang galit, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa espada. Isang kakayahan na umiikot sa isipan ng taong nagwawasiwas ng espada, at ang pangalan ay Moon Slash. At kaya sa isang tama lamang, ang kawayan ay naputol sa 2 piraso. Naginhawaan si Hajin mula sa tensyon. Pumatok pa siya sa matigas na kawayan at inisip ito bilang isang sandata. Sinubukan din niyang intindihin ang halaga ng espiritual na kinataglay ng kawayan. Para kay Chan Hajin, ito ay isang bagong bagay na natutunan niya mula sa kababatan. Ngunit pagkatapos ay bigla niyang iniling ang kanyang ulo at nakita ang maliit na soro na nakaupo sa tabi niya na nakatitig sa kanyang mga mata. Si Chan Hajin sa gulat ay tumalon pabalik. Tinanong niya ang soro kung gaano na ito katagal na nakatitig sa kanya. Ang soro ay ganap na nakahinto at lumapit kay Hajin at sinubukang umakyat sa kanya. Habang natatakot, nais nang bumalik ni Hajin. Hindi natatakot ang soro sa kanya at lumapit pa sa kanya. Sinubukan ni Hajin na makipag-usap sa soro, ngunit hindi ito sumagot. Tinanong pa niya kung ano ba ang gusto ng soro. Hindi ibinaba ni Hajin ang kanyang bantay, ngunit ang soro ay napaka-cute at nais niya itong hawakan. Sinabi ni Hajin sa kanyang sarili na anuman ang mangyari, ang soro ay isa pa ring hayop ng Lonely Bamboo Grove. At pagkatapos ay sinubukan niyang pakiramdaman ang soro at wala itong pagnanais na pumatay. Sa paglipas ng oras, natiyak ni Hajin na ang soro ay hindi mapanganib. Kaya sinubukan niya itong haplusin at bigla siyang kinagat ng soro sa kanyang kamay. Habang sumisigaw siya, nagmamadaling lumapit sa kanya si Madang Pil. Nagulat si Madang Pil sa pagtingin sa kawayan sa lupa at naramdaman niya ang kamanghamanghang espiritual na ki mula rito. Sinabi sa kanya ni Hajin na mahirap para sa kanya na putulin ang kawayan ngunit nagawa niya ito. Sinabi rin niya na ginamit niya ang kanyang sword aura upang putulin ang kawayan sa isang iglap. Humanga si Madang Pil sa pagtingin sa malinis na pagkakakot na ginawa ni Hajin sa pagputol ng kawayan. Sobra itong makinis. Nagduda pa siya sa kanyang sarili na kung mayroon siyang pinakamagandang espada, magagawa ba niyang makaputol ng may ganitong kakinisan? Tinanong noon ni Madang Pil si Hajin tungkol sa sorang nakaupo sa tabi niya. Sinabi sa kanya ni Hajin na sinundan siya nito hanggang dito at natutulog ito sa gitna ng Lonely Bamboo Grove. Ipinakita rin ni Hajin kay Madang Pil ang kanyang kamay. Nang subukan niyang haplusin ang soro ay kinagat siya nito. Ngunit nagulat siya dahil walang marka sa kanyang kamay. Naghilom na ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangang inilabas ni Madang Pil ang kanyang espada sa soro dahil sa pagkagat sa kanyang batang Panginoon. Ngunit sinabihan siya ni Hajin na kumalma at itago ang espada dahil maayos na ang lahat ngayon. Sinabihan ni Hajin si Madang Pil na lumapit sa kanya at tulungan siyang buhatin ang kawayan o kaya ay linisin na lamang nila ito sa mismong lugar. Ginamit noon ni Hajin ang kanyang kakayahan gamit ang limitless technique at sa isang saglit ang mga dumi sa paligid ay naglaho at ang hangin ay naging malinis. Gulat na gulat si Madang Pil habang nakatingin kay Hajin dahil nagawa nitong isagawa ang espiritual na ki-technique. At para sa kanya, si Hajin ay hindi mukhang nasa edad na 20. Habang nakaupo si Hajin at sinisipsip ang lahat ng espiritual na ki mula sa kawayan, mukha siyang isang bihasang mandirigma na nabuhay ng maraming dekada.
Ginagamit ni Chon Hajin ang kanyang espiritual na teknike upang linisin ang espiritual na kawayan habang nakatingin sa kanya si Madong Pil nang may malaking padhanga. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na si Hajin sa paglilinis ng kawayan. Sinabi niya kay Madong Pil na ngayon ang dagta sa loob ng espiritual na kawayan ay ang pinakamahusay na elixir na mayroon. Sa isang ngiti, pinahalagahan siya ni Madong Pil sa kanyang pagsisikap. Ngunit pagkatapos ay hiniling niya rito na inumin muna ang elixir. Nalito si Madong Pil kung paano siyang magiging unang inom ng mahalagang elixir bago kay Hajin. Ngunit muling hiniling sa kanya ni Hajin na huwag masyadong mapagkumbaba at inumin muna ang elixir. Hindi pa rin kumbinsido si Madong Pil at nais na si Hajin ang uminom ng elixir dahil siya ang gumawa ng lahat ng trabaho at sa kanya lamang ito nararapat. Nainis si Hajin na hindi umiinom si Madong Pil. Sinabi rin niya sa kanya na iniligtas nito ang kanyang buhay ng hindi mabilang na beses. Kaya ngayon, para sa gantimpala, inaalok niya itong uminom muna. Sinabi rin sa kanya ni Hajin na dapat sana ay ibinigay niya kay Madong Pil ang lahat ng elixir, ngunit kalahati lamang ang ibinibigay niya. Matapos makinig kay Hajin, nagpakumbaba si Madong Pil, ngunit nag-aksaya siya ng oras sa pagsasalita at nais ni Hajin na inumin na niya ang elixir agad-agad. Yumukod doon si Madong Pil sa kanya nang may malaking paggalang at nangako sa kanya na protektahan siya sa anumang kaso. Sinabi niya na kung may mas malaking banta sa harap ni Hajin, naroon siya at kailangang dumaan ang banta sa kanyang bangkay. Si Hajin, habang gumagawa ng nag-aalalang ekspresyon, ay hiniling sa kanya na tumigil na at inumin ang elixir nang hindi nag-aksaya ng anumang oras. Ngunit walang pagtigil kay Madong Pil. Sinabi pa niya na pagbalik niya sa Court of Elders, maaalala pa rin niya ito sa kanyang puso. At iyon ay sapat na para sa pasensya ni Hajin. Hinawakan niya ang kawayan at ipinilit ang elixir sa bibig ni Madong Pil at hiniling sa kanya na lunukin na lamang ito. Biglang may naramdaman si Hajin na paparating sa kanya. Umuubo pa rin si Madong Pil at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sumagot si Chon Hajin, paano niya malalaman ng anuman? Biglang sinabi sa kanya ni Madong Pil na ang lahat ng mga hayop sa Lonely Bamboo Grove ay nagtitipon sa paligid nila. Si Chon Hajin, nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, ay nagsimulang inumin ang bahagi ng elixir na natira para sa kanya, at matapos ay tinanong niya si Madong Pil tungkol sa ayos ng lugar. Sumagot si Madong Pil na alam niya ang lugar. Sinabihan siya noon ni Hajin na kumilos na. Nakita rin niya ang maliit na soro na nakaupo doon at natutulog. Kinuha niya ito at ibinato kay Madong Pil at hiniling sa kanya na tumakbo at huwag hayaang masaktan ang maliit na soro habang sumusunod siya at pumupwesto. Biglang may isang hayop na may 3 ulo ang dumating sa harap ni Hajin. Hinamon niya noon ang hayop at inihanda ang kanyang sarili upang labanan ito. Ngunit nakiusap si Madong Pil na tulungan siya at hindi nasa mood si Hajin. Sinuntok niya ito sa hangin at ipinadala ito ng mas malayo. Kaya habang nilalabanan niya ang hayop, hindi masasaktan si Madong Pil. Humanga ng husto si Madong Pil sa lakas ng kamao ni Hajin. Biglang dumating ang hayop na tumatakbo mula sa likod upang atakihin si Hajin. Ngunit handa siya at gamit ang kanyang kakayahan na heaven-splitting triple slash, pinigilan niya ang hayop. Habang sa labas ng Lonely Bamboo Grove, iniisip ni Lord Lee Cheon-sang ang jackal at kung bakit ito nasa labas ng Lonely Bamboo Grove dahil siya ang may-ari ng espiritual na lupa. Umupo noon si Lord Lee Cheon-sang sa dampa sa gilid ng bundok at sa pamamagitan ng kanyang kakayahan ay tumingin sa loob ng Lonely Bamboo Grove at nakita niya si Hajin sa loob. Narealize niya na matapos mabuhay ni Hajin sa key blockage, nagbago na ito at isa na ngayong ganap na ibang tao. Ang esensya na nakita niya sa Pavilion of Demonic Justice ay kamatayan. Habang pinapanood niya ang mga galaw at labanan ni Hajin sa loob, habang hinihiwa nito ang bawat hayop na dumarating upang atakihin siya, si Lee Cheon-sang ay medyo nagtataka at nag-isip na si Hajin ay naipadala na sana sa kabilang buhay. Matapos niyang tingnan ang loob, pinahalagahan niya ang kanyang sarili sa pagtawag kay Hajin sa Pavilion of Demonic Justice. Habang nakikipaglaban si Hajin ng buong lakas, isang malaking hayop ang dumating sa harap niya na triple ang laki sa kanya. Unang tinukoy ito ni Hajin bilang pinuno ng Lonely Bamboo Grove at sinubukan siyang atakihin ng hayop. Ginawa ni Hajin ang lahat at iniwasan ang hampas. Galit na galit siya at minura pa niya ang kabubatan dahil sa pagkakaroon ng gayong hayop sa unang lugar. Habang mas nakikipaglaban si Chon Hajin sa hayop, lalo itong bumibilis. Ginamit noon ni Hajin ang kanyang Grasshopper Ascension teknike at hinarap niya ang hayop ng tapatan, ngunit hindi ito sapat upang talunin ito. Narealize niya noon na kung pagsasamahin ang mga sining ng kadiliman, ang isang simpleng Grasshopper Ascension ay maaari ding maging isang mahusay na isinagawang atake. Ngunit matapos gawin ang lahat ng ito, hindi niya nagawang saktan ang hayop at talagang nadismaya siya. Ngunit gayunpaman, padalos-dalos siyang nakipag-usap sa hayop at tinuya ito sa pagiging mahina habang iniisip nitong ito ang pinakamalakas sa Lonely Bamboo Grove. Kahit saan tumingin si Hajin, puro alikabok lamang. Tinawag niya ang hayop na lumabas mula sa pagtatago at atakihin siya dahil wala siyang oras at kailangan ng bumalik.
Lumabas noon ang hayop na sumusugod sa kanya nang may mas mabilis na bilis at nagawang itapon ng hayop si Hajin pabalik. Lumipad si Hajin habang ang kanyang espada ay nahiwalay sa kanya at maraming kawayan ang nabali habang bumabangga siya sa mga ito. Ang lahat ng iba pang mga hayop ay lumapit sa kanya upang atakihin siya at sa wakas ay tapusin siya. Ang lahat sila ay umuumal at si Hajin ay nasa lupa na nasasaktan. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo na may napakalaking halaga ng aura sa kanyang katawan na may mapupulang mga mata at minura ang mga hayop, tinatanong sila at tinatawag na mga dambuhalang pusa. Gusto niyo bang mamatay? Matapos bumangon, na-realize niya na ang kanilang mga atake ay malakas at kung tatanggap pa siya ng isa pa, tapos na ang laro para sa kanya. Ngunit walang makakapigil sa kanya. Pinunit niya noon ang bahaging may dugo sa kanyang damit at muling hinamon ang hayop dahil natalo na niya ang ibang mga hayop at ngayon ay ganitong uri na lamang ang natira. Nakaramdam din siya ng kakaiba sa lakas ng kanyang sining ng kadiliman. Mas mababa ito kaysa noon. Ang espiritual na ki na ininom niya mula sa espiritual na kawayan ay hindi ganap na naging demonic energy. Ang espiritual na ki ay nagpapababa sa lakas ng demonic energy at sa gayon ay nagpapahina sa kanyang sining ng kadiliman. Ngunit walang oras na dapat aksayahin. Ang mga hayop ay nagtitipon sa paligid niya at umuungal ng may buong pagnanais na pumatay. Wala na ring natitirang turbid elimination herb kay Chan Hajin. Kaya hindi niya magamit ang kanyang sining ng pagtatago. Biglang may isang hayop na umatake sa kanya mula sa likod at kinalmot siya. Wala nang pagbalik para sa kanya. Ang mga masasamang hayop ay nagsimulang atakihin siya nang walang anumang dahilan at nawala na ang kanilang katinuan sa sandaling iyon. Ang alam lamang nila ay pumatay. Isang hayop ang umatake sa kanya mula sa likod. Ngunit sa pagkakataong ito ay maingat siya at sinuntok ito pabalik. Ngunit dahil malaki ang bilang ng mga hayop, wala siyang oras upang talunin sila isa-isa. Abutin ang habang buhay bago ito magawa. Pagkatapos ay nagpasya siya na walang saysay na labanan sila ng paisa-isa at kailangan niyang talunin silang lahat ng sabay-sabay at pagkatapos ay umalis doon. Dahil humina ang kanyang sining ng kadiliman, upang tumaas ito ay kailangan niyang palakasin ang kanyang demonic energy. Ginawa niya yun ng mag-isa. Ang lakas na itinatago niya, inilabas niya ang lahat ng ito at ginamit ang kanyang kakayahan na explosive mountain blast at sa isang suntok ay tapos na ang lahat. Malayo na si Madam Pil sa larangan ng digmaan, ngunit nag-aalala siya para sa kanyang Panginoon at biglang may isang malakas na hangin ang umihip mula sa loob ng Lonely Bamboo Grove. Tahimik niya noon na ibinaba ang Soro sa lupa. Si Hajin ay pabalik na, ngunit dahil pagod siya, dahan-dahan lamang siyang naglalakad at ang kanyang mga binti ay wala na sa kondisyon upang tumakbo. Nag-aalala siya sa pagkuha ng maraming oras upang makalabas ng Lonely Bamboo Grove dahil maaari rin siyang atakihin ng ibang mga hayop at sa kondisyon niya walang makakapigil sa kanila. Nalilito na rin siya sa kanyang pagbabalik dahil mas tumatagal ito. Bigla siyang humawak sa isang kawayan upang magpahinga at na-realize niya na walang halumigmig sa kawayan. At sa pagtingin sa paligid, ang bawat kawayan ay pareho na walang anumang halumigmig. Na-realize niya na ito ang parehong senaryo, gaya ng nasa pasukan patungo sa kailaliman ng Lonely Bamboo Grove. At may mga bangkay din ng mga hayop sa malapit. Nalito siya sa hindi pagkita ng anumang bangkay ng hayop, ngunit pagkatapos ay may isa pang hayop na umatake sa kanya mula sa likod. Ito ay isang sundered serpent. Ang ahas ay ibinalot ang dalawang kamay ni Hajin gamit ang dalawang buntot nito, at naramdaman ni Hajin na parang mababali ang mga ito. Ngunit habang sinusubukan niyang tagain ang ulo ng ahas, kinuha ng ahas ang espada mula sa kanyang kapit. At sa madaling panahon, ang espada ay nagsimulang kalawangin at nabali sa 2 piraso. Ang sundered serpent ay kilala bilang sanhi ng tagtuyot, at ang mga kawayan sa paligid ng lugar ay natuyo rin dahil dito. Minura ito ni Hajin dahil sa pagsira sa kanyang espada. Sa kanyang isip, kinilala ni Chan Hajin ang ahas na mas malakas kaysa sa Mongji na katatalo lang niya bago pumunta rito. Sinubukan noon ni Hajin ang lahat upang alisin ang ahas sa kanyang kamay, ngunit walang nangyayari hanggang sa isang espada ang dumating at pinutol ang ulo ng ahas sa harap niya. Si Madam Pil yun na nakatayo sa harap ni Hajin, hawak ang ulo ng ahas. Tiningnan siya ni Madam Pil at sinabi sa kanya na natutuwa siyang makita si Hajin na walang anumang malubhang pinsala. Ngunit bilang tugon, ipinakita sa kanya ni Hajin ang kanyang mga sugat at sinabi rin sa kanya na ang espadang ginamit nito ay tinakot siya sa kamatayan. Bumangon noon si Hajin at tinanong si Madam Pil kung bakit ito bumalik nang sabihan niya itong umalis sa lugar. Ngunit sumagot si Madam Pil na bumalik siya upang matiyak na makaalis din si Hajin sa lugar nang walang anumang pinsala. Biglang lahat ng mga hayop na nilalabanan ni Hajin sa gitna ay nahabol sila at handa na silang atakihin muli. Para kay Hajin, ito ay isang hindi kapanipaniwalang senaryo dahil ngayon ay wala na siyang lakas na natitira upang labanan sila. Sa pagkakataong ito ang mga hayop ay mas marami pa ang bilang. Tinanong ni Hajin si Madam Pil kung gaano pa kalayo ang labasan. Sumagot si Madam Pil na 2 kilometro pa at para kay Hajin ay hindi madaling takasan sila at tumakbo para sa kanilang buhay.
Narealize noon ni Hajin na kailangan niyang talunin silang lahat dito at nayon nang hindi na nag-aaksaya ng oras. Tumayo si Madungpil sa pagkakataong ito at nakiusap kay Hajin na umalis sa lugar habang tatakpan niya ito sa pagtakbo. Ngunit hindi nasa mood si Hajin at sa pagkakataong ito ay nais niyang umalis nang kasama siya. Gaya ng alam ni Hajin, kung sino man sa kanila ang maiiwan ay mabubugbog sila dahil ang mga hayop ay nasa malaking bilang. Pagkatapos ay sumugod si Hajin para sa mga atake habang inaalala ang mga alaala ng hari ng mga asasin. Sa lahat ng kanyang lakas, tinaga ni Hajin ang hayop habang ang isa pang hayop ay sinusubukang atakihin siya mula sa likod. Handa siya at iniwasan ng hampas at tinaga rin ang kabilang hayop. Sa pagkakataong ito ay punong-puno na siya ng lakas at muling ginamit ang kanyang explosive mountain blast at sa isang hampas ay tinalo ang lahat ng mga hayop. Nang matapos siya, tinanong siya ni Madungpil kung okay lang siya. Ngunit sumagot si Hajin na ngayon ay wala na siyang lakas upang mablakad at nakiusap na buhatin siya sa kanyang likod. Ngunit sinabi sa kanya ni Madungpil habang naninginig ang kanyang mga binti na may iba pang mga hayop na nakatingin sa kanila at kailangan nilang tumakas sa anumang paraan kung nais nilang mabuhay. Si Chan Hajin at Madungpil ay nasa gitna ng isang natatalong laban. Ginamit na ni Hajin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi iyon sapat upang talunin ang mga hayop. Inaalala niya na namatay na siya nang minsan. Hindi niya maaaring hayaang mangyari muli iyon sa kanya. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili at si Madungpil sa anumang paraan. Bigla, ang mga dambuhalang hayop na nakatingin sa kanila nang may pagnanais na pumatay ay nagsimulang manginig sa takot. Ito ay isang senaryo na silang dalawa ay hindi kailanman inakala habang tumitingin sila sa paligid. Ang maliit na soro na iniligtas nila ay dumating na naglalakad sa harap nila at ng mga hayop at pagkatapos ay nagkaroon ng tama ng kidlat. Habang tumatama ang kidlat, ang bawat hayop ay tumakbo palayo sa kanila at si Hajin at Madungpil ay nawalan ng malay sa lupa. Nang lumipas ang ilang oras at nagising sila, una nilang inakala na patay na sila, ngunit ang sakit na nararamdaman nila ay napakatindi na nangangahulugang buhay sila. Ang soro ay nakaupo sa tabi ni Hajin at nais muling haplusin ito, ngunit nagmalasakit si Hajin sa maliit na hayop at nais itong paalisin sa ibang lugar. Ngunit tumalon ito sa kanya at nagsimulang maging komportable sa paligid ni Hajin, at kaya silang dalawa ay nakalabas ng ligtas. Habang nasa Heavenly Demon Divine Cult, ang bawat Demon Lord at miyembro ay bumabati sa kanilang Lord Li Qionsang habang nakaupo ito sa kanyang trono. Ang lahat ay nagtipon doon upang pag-usapan ang Mara Festival na paparating na. Ang opisyal doon ay inanunsyo ang mga gastusin na kailangan para sa festival na humigit kumulang 57,000 yang, na mas mataas ng 12,000 kaysa sa nakaraang taon. Si Lord Li Qionsang matapos makinig sa ulat ay hiniling na ang espesyal na strike force ay ilagay sa tungkulin upang ang festival ay magkaroon ng mas kaunting insidente. Bakit napakataas ng gastusin? Ipinakita rin ng opisyal ang kanyang responsibilidad at hiniling sa mga miyembro na ipaliwanag ang mga gastusin. Kaya si Yon Sim, ang Internal Enlightenment Facility Master ng Heavenly Demon Divine Cult, ay tumayo at nakiusap na payagan siyang magpaliwanag. Sinabi niya na sa loob ng daan-daang taon ang 7 families ng demonyong kulto ay pinrotektahan ang sekta. Kaya naniwala siya na dapat nilang ipakita sa kanila ang dangal at pagkabukas palad ng naayon. Sumagot noon ang opisyal na pinatutunayan ng kasaysayan ang dangal ng kulto at nanaig ito hanggang ngayon at manginibabaw ito sa loob ng 1,000 taon pa. Sa pagpapatuloy, kung ang mga pinuno ng mga pamilya ay dadalo sa ritual ng mga ninuno, pararangalan sila ng 6 Heavenly Spirit Brew na gagawin mismo ng Demon Lord. At sa wakas, nagtapos siya sa pagsasabing ang dangal at pagkabukas palad ng kulto ay ipinapahayag sa pamamagitan ng Demon Lord mismo, hindi ng pera. At iniutos niya rito na bawasan ang mga gastusin ng walang karagdagang pakikipagtalo. Sumang-ayon si So Yeon Sim at humingi ng paumanhin at sinabing magsusumite siya ng bagong ulat sa mga gastusin sa lalong madaling panahon. Pinahalagahan noon ni Lord Li Qionsang ang argumento ng opisyal habang tinatanong siya tungkol sa sitwasyon ng unang Panginoon dahil nasa pagsasanay pa rin ito. Sumagot ang opisyal na hindi pa ito lumalabas sa ikatlong Guardian Demon Hall. Pagkatapos ay nagtanong si Lord Li Qionsang tungkol sa ikalawa. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan. Si Guanpyong, ang ikalawang Panginoon, ay sumagot noon sa Demon Lord. Tinanong siya ni Li Qionsang kung babalik ba siya sa kanyang pagsasanay, ngunit sinabi niya rito na ang sining ng pakikipaglaban ay nakatanim na sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kaya walang saysay para sa kanya na pumunta at magsanay sa loob ng mga nakasarang pinto. Habang ang iba doon ay narinig siya at nagbulungan sa isa't isa tungkol sa pagiging labis na kumpiyansa nito sa harap ng Demon Lord. Inanunsyo rin ni Li Qionsang na hindi na kailangan pang turuan ang isang taong alam kung nasaan siya nakatayo, at sinabihan itong gawin ang anumang nais nito. Pagkatapos ay tinawag ni Li Qionsang ang ika-4 na Panginoon at nakatayo rin siya doon. Tinitigan ni Li Qionsang ang ika-4 at sinabi sa kanya na nagbago na ito at tinanong kung nag-ehersisyo ba ito kamakailan, ngunit sinabi rin sa kanya na kailangan niyang magsanay ng higit pa kung nais niyang maging malakas. Sumagot ang ika-4 na isa sa isip niya yon.
Pagkatapos ay nagtanong si Lee Cheon-sang tungkol sa ikalima. Nakatayo rin siya doon. Ju Soo-yun. Pinahalagahan ni Lord Lee Cheon-sang ang kanyang kasalukuyang sining ng pakikipaglaban at sinabi sa kanya na maaari pa niya itong palakasin ng higit pa. Hiniling din niya rito na sumama sa Court of Elders Master pagkatapos ng pagpupulong at pumili ng isa sa isa zero great demonic arts. Sa pagkarinig sa kanya, nagpasalamat siya sa kanyang pagkabukas palad. Dahil ang ika-6 ay hindi dumadalo sa pagpupulong at sasali sa Mara Festival. Tinitigan ni Lord Lee Cheon-sang ang pinakabatang Panginoon, si Jen Riao, na natatakot magsalita. Sinabi sa kanya ni Lord Lee Cheon-sang na ang kulto ay hindi lugar para sa mga spoiled na bata at sinabi sa kanya na kung mas malakas siya, hindi siya matatakot at hiniling sa kanya na magsanay pa. Tinanong din niya kung natatakot ba siya sa kamatayan, ngunit sumagot siya ng hindi. Sinabi noon ni Lord Lee Cheon-sang sa lahat na hindi niya tinuruan ang sinuman na magpahina at kung nais nilang lahat na maging makapangyarihan, hindi nila dapat limitahan ang kanilang mga sarili. Habang tinatapos ni Lord Lee Cheon-sang ang kanyang pagtuturo, nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng ikatlong Panginoon at tinawag itong huli na. Inutusan ni Lord Lee Cheon-sang na pumasok siya sa bulwagan. Pagkatapos ay pumasok ang ikatlong Panginoon sa bulwagang puno ng mga tao habang binubuksan ng bantay ang pinto para sa kanya. Ang ibang mga Panginoon ay nagulat sa pagkakita sa kanya na ganap ng magaling, ngunit nagbulungan sa isa't isa na nawala na sa ikatlo ang kanyang kapangyarihan sa sining ng pakikipaglaban. Nagulat din sila na ang ikatlo ay nakalabas na sa Lonely Bamboo Grove. Habang si Hajin, o sa pangalang kilala siya, Lord Sirayang, ay bumati sa Demon Lord. Ang ikatlong batang Panginoon ay nakatayo sa harap ng Demon Lord. Habang bumabati siya sa Demon Lord, tinitigan siya ng Panginoon. At sa kanyang isip, naramdaman ng Demon Lord ang siksik at lumalagong demonic energy. Inisip din niya kung gaano karami ang pinagdaanan ni Hajin sa loob ng panahon sa Lonely Bamboo Grove. Ang ikatlo ay hindi namamalayang nag-aalab sa demonic energy. Sinabi ni Lord Lee Cheon-sang sa ikatlo, napakahusay. Ang lahat sa bulwagan ay nagulat nang marinig yon. Ito ang pinakamataas na papuri na ibinigay ng Demon Lord sa sinuman. Tinanong siya noon ni Lord Lee Cheon-sang kung kumusta ang Lonely Bamboo Grove at tinanong din kung magandang lugar ba ito upang makakuha ng sariwang hangin. Sumagot ang ikatlo ng mangiti na nakagiginhawa ito sa hindi inaasahang paraan. Sinabi rin niya na nakaranas siya ng kabuang buhay na halaga ng mga kakaibang bagay doon. Pagkatapos ay tumayo ang Demon Lord at sinabihan ang ikatlo na sumunod sa kanya. Ito ay isang biglaang sorpresa para kay Hajin. Natakot siya at nagtaka kung saan siya nito nais dalhin. Inisip pa niya na mapapagalitan siya habang kakabati pa lamang ni Lee Cheon-sang sa kanya at nagtataka kung bakit siya nito dinadala sa kung saan. Sinabihan ni Lord Lee Cheon-sang ang opisyal na asikasuhin ang natitira at sinabihan ang lahat na umalis na dahil tapos na ang royal meeting. Habang nagsisimulang sumunod ang ikatlo sa kanya, nagsimula siyang mag-isip na ngayon ay ipapadala na siya sa isang lugar na mas nakapangingilabot kaysa sa Lonely Bamboo Grove. Inisip pa niya na baka narinig ng Demon Lord ang mga bagay na sinabi niya tungkol dito sa Lonely Bamboo Grove. Habang lumalabas ang ibang mga Panginoon sa bulwagan, nagsimula silang mag-usap sa isa't isa tungkol sa pagpupulong. Ang mga nakatatanda mula sa court ay nagtanong kay Soo Yeon-sim tungkol sa kanyang trabaho na naging mas nakaka-stress dahil kailangan niyang gumawa ng bagong ulat sa mga gastusin. Ngunit sumagot siya na hindi siya ang mas magiging abala kundi sila. Tinanong siya ng mga nakatatanda kung bakit wala doon ang strategist general sa pagpupulong. May dahilan ba? Sumagot siya na abala ito at wala nang iba pang maidaragdag. At sinabi rin niya sa kanila na hindi ito abala sa Mara Festival kundi sa ibang lugar. Sinabi niya na narinig niyang ang hilagang Orthodox sect ay nagsimula ng isang kawili-wiling negosyo at ang general ay abala doon. Sumagot noon ang mga nakatatanda na mahihirapan ang general na tingnan ang gayong negosyo. Habang ang isa sa mga nakatatanda doon ay nagsimulang magsalita tungkol sa ikatlong batang Panginoon at tungkol sa papuri na ibinigay sa kanya ng Demon Lord. Isa rin sa mga nakatatanda ang nagpaliwanag sa iba na narinig niyang ang ikatlo ay nasira mula sa key blockage. Ngunit sa pagtingin nila sa kanya, hindi siya mukhang nangyari iyon kailanman. Habang ang isa sa mga Panginoon doon, sa kanyang isip, ay minura ang sarili dahil sa hindi pagpatay sa ikatlong Panginoon noong may pagkakataon pa siya. At ngayon ang Demon Lord mismo ang humahabol sa kanya at dinala siya upang makipag-usap ng pribado tungkol sa isang bagay na hindi alam. Habang si Demon Lord Lee Cheon-sang at ang ikatlo ay pumunta sa isang pribadong lugar na kilala bilang gazebo. Sa isip ni Chon Hajin, itinuring niya ang lugar bilang isang komportableng hardin at naisip na ang lugar ay hindi angkop sa kapaligiran ng demonyong kulto. Habang hiniling ni Lord Lee Cheon-sang na maupo siya ng may titig, natakot si Hajin. Iniisip ni Hajin na nagtagal siya ng 8 buwan sa Lonely Bamboo Grove gaya ng iniutos at hindi niya kailangang matakot sa Demon Lord. Ginawa na niya ang anumang hiniling sa kanya na gawin. Bigla, ang Demon Lord ay nagbuhos ng alak para sa kanya at ibinigay ito sa kanya upang inumin.
Nakangiti si Hajin sa loob, natutuwa na makainom ng alak matapos ang mahabang panahon. Nagsalita noon si Lord Lee Cheon-sang at sinabi sa kanya na kailangan pa niyang matutunan ang Black Dragon Mountain Moving Technique. Nalito si Hajin. Sa kanyang isip, tinatanong niya ang Demon Lord tungkol sa technique. Ngunit dahil sa kapaligiran sa lugar, hindi siya nakapagtanong tungkol sa Black Dragon Mountain Technique. Dahil hindi siya komportable, hindi siya nakainom ng maayos. Pagkatapos ay tinanong siya ni Lord Lee Cheon-sang na may hinalo si Hajin sa kanyang True Demonic Art. Hindi nakapagsalita si Hajin dahil nagawang makita ni Lord Lee Cheon-sang ang kanyang sining ng pakikipaglaban. Nagsalita noon si Lord Lee Cheon-sang na tila ito ay isang sining ng pakikipaglaban mula sa mga Buddhist sect. Hindi man lang nakapagsalita si Hajin ng isang salita dahil nagawang makita ng Demon Lord ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Inisip ni Hajin na ang Demon Lord ay sapat ng makapangyarihan, ngunit ngayon ay nakakakita pa siya sa loob ng iba rin. Inisip noon ni Hajin na magagalit ang Demon Lord sa kanya sa pagbabago ng True Demonic Art nang hindi nagtatanong at ngayon ay ipapadala siya sa isang lugar na mas masama pa kaysa sa Lonely Bamboo Grove. Ngunit pinahalagahan siya ni Lord Lee Cheon-sang sa paggawa ng gayong gawain. Si Hajin sa pagkarinig ng papuri ay gumaan ang pakiramdam. Sinabi sa kanya ni Lord Lee Cheon-sang na ang paglikha ng gayong martial art technique na mas mataas ang antas kaysa sa isa zero great demonic arts ay hindi madali. Natuwa si Hajin na marinig siya. Sinabi niya na upang magawa ang gayong bagay, kailangan niyang mag-isip ng malaki at sinabi sa kanya na matapos ang maraming pag-isip, ginamit niya ang Buddhist art. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lord Lee Cheon-sang na gumawa siya ng mahusay na trabaho. Ngunit gayunpaman, hindi siya tumingin ng mas malayo. Sinabi niya na ang True Demonic Art ay maaaring kulang sa lakas at epekto. Ngunit bilang pundasyon, ito ang pinakamahusay na teknik ng kanilang kulto. At kung ang ikatlo ay nag-isip ng higit pa, hindi na niya kailangang baguhin ito gamit ang anumang iba pang martial art. Sinabi sa kanya ng Demon Lord na ngayon ay gumawa siya ng isang kama ng bulaklak sa isang lugar kung saan dapat ay isang puno ang tumubo. Sa isip ni Chon Hajin ay lito na lito siya. Una ay pinuri siya nito at ngayon ay sinasabi nito na hindi sapat ang ginawa niya. Sa huli, muling pinuri siya ng Demon Lord dahil nakamit niya ang magagandang resulta at hiniling sa kanya na umalis na. Nalito si Hajin. Una ay binigyan siya nito ng inumin, pagkatapos ay pinagsabihan siya at ngayon ay nais na siyang paalisin. Habang paalis si Hajin sa pribadong hardin ng Demon Lord, bilang gantimpala, binigyan siya ng bote ng alak na iniinom nila kanina. Habang paalis si Hajin patungo sa kanyang tahanan, sinamahan siya ni Madong Til. Nang ilabas ni Hajin ang bote, nainis siya dahil kalahati lamang ng bote ang nakuha niya. Ngunit nagulat si Madong Til at sinabi sa kanya na yon ang 6 Heavenly Spirit Brew at ang mga nangungunang Demon Lord at matataas na miyembro lamang ang mayroon ito at si Hajin ang binigyan nito bilang gantimpala, kaya dapat siyang maging mas magalang. Tinanong siya noon ni Hajin na kapag nakarating na sila sa bahay, dapat sumama si Madong Til sa kanya para uminom, ngunit tumanggi ito dahil ang kanyang tungkulin ay tapos na. Sa wakas ay bumalik ang ikatlo sa kanyang bahay at sa pagpasok niya ay bigla niyang inilabas ang maliit na soro sa kanyang bulsa kung saan ito nagtatago at sinabi rito na ngayon ito na ang bago nitong tahanan at protektahan niya ito. Ngunit sa pagpasok nila, nakaramdam si Hajin ng isang kakaibang bagay. Pumasok si Hajin sa kanyang tahanan hawak ang soro, ngunit mayroong isang nakababahalang aura sa paligid. Nag-alala siya na baka may masamang nangyari habang wala siya. Nararamdaman niya na ang taong narito ay kararating lang kamakailan. Sa pagpasok niya sa tirahan, dumating si Angwa na tumatakbo at binati ang kanyang Panginoon. Ang ikatlo ay masaya ring makita siya at habang yumuyukod ito sa kanya, hiniling niya na huwag itong gawin. Sinabi niya na narinig niyang may masamang nangyari sa kanya sa Lonely Bamboo Grove. Ang ikatlo ay hindi gaanong masaya sa kanyang sarili dahil naghihintay ito sa kanyang pagbabalik at hindi niya ito naisip sa anumang paraan. Tinanong niya noon ang tungkol sa kalusugan nito at sinabi sa kanya na mukha itong mas payat kaysa noon. Sumagot si Angwa na maayos siya at natutuwa ring makita siyang malusog. Tumingin ang ikatlo sa paligid ng tirahan. Malinis ito. Sinabi nito sa kanya na pumupunta ito tuwing ikalawang araw upang linisin ang lugar dahil inaasahan nito ang kanyang pagbabalik sa anumang araw at nais siyang maging komportable sa bahay. Sa kanyang isip, natuwa si Hajin na malaman na maayos si Angwa at walang nakasakit sa kanya. Sinabi noon ito sa kanya na hindi pa niya napapainit ang tubig para maligo siya at hanggang sa sandaling yon ay maaari siyang kumain muna. Ngunit tumanggi siya dahil marumi siya mula sa Lonely Bamboo Grove at nais munang maligo. Sumang-ayon ito at sinabihan siyang maghintay hanggang sa maihanda niya ang mainit na tubig para sa kanyang paligo. Nang maihanda na ang tubig, pumunta siya sa paliguan at ang lahat ng kanyang tensyon ay naglaho. Pagkatapos ay inisip niya ang tungkol sa aura na naramdaman niya habang pumasok sa tirahan at ipinaalala sa kanyang sarili na huwag maging kampante. Naalala niya ang isang tao na may parehong aura. Iyon ang nakatingin sa kanya ng masama sa pagpupulong, ang parehong tao na nagdulot ng kanyang key blockage.
Iyon ang ika-4 na batang Panginoon, si Hong Iwimon. Minura ni Hajin ito sa paggawa ng lahat ng masasamang bagay sa kanya, at nais itong mapanagutan sa anumang paraan. Nagpasya siya noon na una ay kailangan niyang makuha ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang Heavenly Demon Divine Cult. Wala siyang ideya sa sandaling iyon kung paano gumagana ang mga bagay at kung sino ang kailangan niyang pagkatiwalaan, maliban na ang pinuno ay ang Demon Lord. At sa ganoong impormasyon lamang, wala siyang anumang kontrol. Nagtataka si Hajin dahil ang Demon Lord ay lampas na sa kanyang antas at kailangan niyang makahanap ng iba na makakatulong sa kanya at makakasama niya kapag nasa panganib siya. At matapos siyang makakuha ng ilang tiwala, dadalhin niya sila sa kanyang panig at makakakuha ng sapat na impluensya upang makalabas at makapasok sa kulto ayon sa kanyang nais. Sa lahat ng ito, nais niyang makamit ang kanyang kalayaan at umalis sa lugar na ito. Ngunit gayunpaman, natutuwa siya na siya ay ikatlong disipulo ng isang marangal na Demon Lord. Natutuwa siya na walang nakakaalam sa ginagawa niya, at kahit man lang sa labas, siya ay isang taong may mataas na katayuan. Tiyak si Hajin na sa kanyang katayuan at kapangyarihan, magagawa niyang umakyat sa hagdan ng lipunan ng mas mataas sa buhay na ito at magkaroon ng kasiyahan. Habang ang ika-4 ay naninigarilyo sa tabi ng bintana at ang kanyang tagapagsilbi ay nakatayo sa tabi niya, sinusubukan siyang pigilan sa pagkasira ng kanyang kalusugan. Ngunit hindi niya nais tumigil at sinabi rito na hindi ito dapat mabahala sa kanyang kalusugan. Kaya niyang pahalagaan ang sarili niyang kalusugan. Nagtanong noon ang tagapagsilbi kung ano ang balak niyang gawin sa ikatlong batang Panginoon ngayong nakabalik na ito. Habang sa kanyang inisip ng tagapagsilbi na ang ika-4 na Panginoon ay walang ginagawa, nagpapahinga, naninigarilyo, at ang lahat ng kanyang trabaho ay naiwang hindi nagagalaw. Tinanong din niya kung bakit niya pinabalik ang mga nakatira sa ikatlong tirahan. Bilang tugon, sinabi ni Hong Iwimon na hindi siya sigurado kung paano magre-react ang ikatlong batang Panginoon at wala siyang anumang plano. Kaya ginawa niya yun upang walang maging eksena. Nagtanong ang tagapagsilbi kung hindi ba siya handa sa kung ano ang magiging reaksyon. Ngunit sinabi ng ika-4 na nagkamali siya sa pagkakataong ito. Sinabi niya na nang makatagpo niya ang ikatlong Panginoon, ganap itong naiba. Nagulat din ang tagapagsilbi na ang ika-4 ay itinuturing ang sarili na nagkamali, ngunit nagtanong din kung gaano ito nagbago. Sumagot si Hong Iwimon na hindi lamang ito nagbago, mukha itong ibang tao. At nang tumingin siya sa mga mata nito, tila alam nito na siya ang nagpahirap sa mga bagay para sa kanya. Sinabi ni Hong Iwimon sa kanyang tagapagsilbi na kailangan na niyang muling isaayos ang lahat. Nagtanong noon ang tagapagsilbi kung ano ang dapat niyang gawin sa mga nasasakupan na nagrereklamo mayong inutusan silang umatras. Sinabi sa kanila ni Hong Iwimon na dapat silang bigyan ng pera dahil ito lamang ang tanging bagay na makapagbibigay kasiyahan sa kanilang kasakiman. Habang sa tahanan ng ikatlong batang Panginoon, pumasok si Madungpil at tinanong siya ni Hajin kung bakit siya huli at hiniling sa kanya na sumama sa kanya para sa hapunan. Si Anghwa ay nakaupo rin kasama silang dalawa at medyo hindi komportable dahil siya ang tagapagsilbi at nakaupo kasama ang kanyang Panginoon at ganoon din ang kaso kay Madungpil. Ngunit si Hajin ay hindi ganoon kapormal gaya sa kanyang nakaraang buhay, na simple lamang. Sinabihan niya silang dalawa na maupo at nagsimula silang maghapunan ng magkakasama habang iniinom ang 6 Heavenly Spirit Brew na ibinigay ng Demon Lord. Habang silang lahat ay nagkaroon ng magandang oras ng magkakasama, si Madungpil ay medyo lasing at hiniling ni Hajin kay Anghwa na magdala pa ng mga bote upang mas mag-enjoy sila. Habang wala si Anghwa, tinanong ni Hajin si Madungpil kung nais niyang makatagpo ng isang tao na alam ang lahat tungkol sa mga network at koneksyon sa loob ng organisasyon. Sinabi ni Madungpil na ang mga taong nakakatrabaho niya ay mahuhusay sa kagamitan, ngunit pagdating sa networking, hindi sila magaling. At sinabihan siya na maaari siyang makipag-usap sa Strategist General dahil siya ang pinakamahusay na tao para sa trabahong ito, ngunit mahirap itong makatagpo. Habang iniutos ni Hong Iwimon sa kanyang tagapagsilbi na magtakda ng pagpupulong para sa kanya sa Internal Enlightenment Facility Master na si So Yeon Sim. Ngunit sinabi sa kanya ng tagapagsilbi na mahihirapan siyang makatagpo ito sa isang simpleng imbitasyon sa hapunan at iminungkahi na hindi mabuting gawin itong kaaway. Ngunit sinabi ni Hong Iwimon na kailangan niyang kumuha ng ilang panganib ngayon dahil ang Zrinara ay naging Viper na at ngayon kailangan na nilang palitan ang sandata. Kinabukasan matapos ang pagbabalik ng ikatlong batang Panginoon, si Anghwa ay naglilinis ng sahig at ang nakita niya ay ang kanyang Panginoon na nagsasanay sa labas. Nagulat siya na kagabi ay lasing ito at ngayon ay maagang maaga ay nagsimula na ito sa kanyang pagsasanay. Sa pagpapanood ng kanyang mga galaw at mahirap na pagsasanay, humanga siya. Alam niyang hindi madali para sa sinuman na maging disipulo ng Demon Lord kaya ang kanyang batang Panginoon ay kailangang magsanay araw-araw. Si Hajin ay medyo pagod habang ginagawa ang kanyang pagsasanay at inaalala ang kanyang pakikipag-usap kay Madungpil habang sila ay umiinom. Humingi ng pabor si Hajin kay Madungpil, nais niyang makatagpo ng isang tao mula sa organisasyon na makakatulong sa kanya.
Nais ni Hajin na palawakin ang kanyang network at malaman ang lahat tungkol sa kulto at kung paano ito gumagana upang makapasok at makalabas siya kailanman niya nais. At upang magawa ito kailangan niya ng isang partikular na tao na mayroong lahat ng impormasyong magagamit tungkol sa iba. Sinabi sa kanya ni Madong Pil na ang Strategist General ay eksperto doon dahil siya ang pinuno ng militar, ang pinakamakapangyarihang grupo sa kulto. Ngunit sinabi rin niya kay Hajin na mahihirapan ang sinuman maliban sa Demon Lord na makatagpo ito, at sa mga araw na ito ay mas mahirap pa dahil mas abala ito kaysa noon. Habang lasing si Madong Pil ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang Court of Elders. Sila rin ay napakahusay at ipinagmalaki ang pagiging mga nagpoprotekta sa Demon Lord at sa kulto. Hindi nahulog si Chan Hajin doon sa sandaling yon, ngunit patuloy si Madong Pil sa pagmamayabang tungkol sa kanyang Court of Elders na siyang pinakamahusay na organisasyon sa Heavenly Demon Divine Cult. Tinanong siya ni Hajin kung hindi ba siya nais ng tulong mula sa kanyang korte, at tinanong din kung mayroon pa bang ibang pamilyar sa mga detalye ng mga relasyon sa pagitan ng mga tao sa organisasyon. Habang lasing na lasing si Madong Pil ay sinabi sa kanya ang tungkol kay So Yeon Sim, ang Internal Enlightenment Facility Master. Sinabi niya kay Hajin na ang Internal Enlightenment Facility ang namamahala sa internal na pananalapi ng kulto at may malaking kapangyarihan. At dahil sila ang nag-aalaga sa pananalapi ay malamang na mayroon din silang magandang impormasyon sa mga relasyon sa pagitan ng mga tao. Ngunit sinabi rin niya rito na hindi magiging madali na makakuha ng impormasyon mula sa kanila dahil isang krimen ang maglabas ng impormasyon. Habang tinapos nilang dalawa ang kanilang pag-uusap, nag-alok si Angwa ng mas maraming inumin, ngunit sapat na ang nainom nila. Matapos alalahanin ang lahat mula sa nakaraang gabi, tiyak na tiyak si Hajin na hindi magiging madali na makipag-ugnayan sa Internal Enlightenment Facility Master. Si So Yeon Sim, bilang isang taong pinuno ng pasilidad na humahawak sa pananalapi, ay tiyak na magkakaroon ng maraming otoridad. Kaya nagpasya siyang huwag padalos-dalos na lumapit dito. Ngunit wala siyang gaanong oras dahil si Hong Yui-moon ay tinatarget siya kasama ang kanyang mga nasasakupan sa loob ng kulto. Walang lugar para maging ligtas si Hajin, hindi sa loob ng kulto o sa labas. Kaya kailangan niyang kumuha ng ilang hakbang upang panatilihing ligtas ang sarili. Sa pagkakataong ito ay nagpasya si Chan Hajin na kailangan niya ng mga tao na makakasuporta sa kanya at nasa kanyang panig. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, namatay siya dahil nag-iisa lamang siya ng walang anumang kaibigan. Nang matapos ang kanyang pagsasanay, dumating si Madong Pil na tumatakbo dala ang isang espada para kay Hajin. Sinabi niya na ang espada ay may parehong haba sa ginamit nito noon. Nagpasalamat si Hajin sa pagdadala sa kanya ng gayong kamanghamanghang espada at sinabi sa kanya na lalabas siya upang buuin ang kanyang bagong kinabukasan at hiniling pa kay Madong Pil na sumama sa kanya kung hindi ito abala. Habang nasa pavilion, inanyayahan ni Hong Yui-moon ang Internal Enlightenment Facility Master na si So Yeon Sim. Sinabi niyang nag-utos siya ng mga pinakamahalagang putahe para lamang sa kanya at hindi niya alam kung ano ang pinakagusto nito. Ngunit sinabi nito na ang Spring Pavilion ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala, kaya ang pagkain doon ang pinakamahusay. Habang nagsimula silang maghapunan ng magkasama, tinanong siya ni So Yeon Sim sa dahilan kung bakit siya inanyayahan dito. Sumagot si Hong Yui-moon sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang partikular na dahilan dahil nais lamang niyang itreat ito ng masarap na pagkain dahil nagtrabaho ito ng husto para sa kulto. Pinahalagahan siya ni So Yeon Sim sa kanyang kabaitan. Ngunit nang umalis ang tagapagsilbi sa silid, muli niyang tinanong na ibigay ang tunay na dahilan ng pag-imbita sa kanya. Alam ni Hong Yui-moon na malakas ito at may pagpapahalaga sa sarili at alam ang sarili nitong halaga. At kailangan niyang kumilos ng mainat dahil hindi madaling makakuha ng pakikipagpulong dito. Sinabi niya noon sa kanya na kailangan niya ang tulong nito at nais nitong pautangin siya ng kamay. Sa pagkarinig sa kanya, tumayo si So Yeon Sim at nagpasalamat sa kanya para sa mga inumin at nagsimulang lumabas. Ngunit hindi susuko ng madali si Hong Yui-moon. Nagtanong siya kung ang hiling na ginawa niya ay hindi komportable para sa kanya. Ngunit sinabi nito na hindi iyon ang problema pagdating sa isang kandidato. Hindi siya nagbibigay ng pabor sa sinuman. Sinabi rin niya na hindi niya alam kung paano gumagana ang ibang mga organisasyon, ngunit hindi niya maaaring sang-ayunan ang gayong aksyon. Ang kanyang pasilidad ay namamahala sa mga internal na usapin ng buong kulto, at kung hindi ito mananatili sa neutral na panig, ang kulto ay mawawalan ng katatagan. Ipinaliwanag ni Hong Yui-moon na nais lamang niyang magpahiram ito ng kamay at hindi pumanig sa kanya. Ngunit sinabi nito na walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay na yon, wala nang natitirang argumento. Nagpasalamat muli si So Yeon Sim sa pagkain at nagpaalam na rito. Ngunit habang papalabas na ito, sinabi niya rito na alam niyang nais nito ang Green Turtle 4-leaf clover. Sinabi niya na ito ay isang talagang pambihirang damang gamot at hindi ito matatagpuan kahit sa Yunan, kung saan nanggagaling ang karamihan sa mga gamot ng kulto. Ito ay isang gamot na halos hindi mahanap kahit malapit sa Eastern Seas, at maaari niya itong ibigay sa kanya kung kailangan niya ito dahil mayroon siya nito at wala itong silbi sa kanya.
Sinabi nito na hindi niya ito gusto ngunit tinanong siya kung paano niya nalaman na kailangan niya ito. Ngunit tumanggi itong sabihin dahil nais niya ng isang pabor bilang kapalit. Nagtanong noon si Soyeon Sim kung ano ang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na pilitin si Angwa, ang tagapagsilbi ng ikatlong batang Panginoon, na mag-ulat sa pang-araw-araw na gawain ng ikatlong batang Panginoon. Nagulat ito ng husto at sinabing mahirap ito, at paano kung mahuli sila. Sinabi ni Angwa ang lahat sa ikatlo, ngunit sinabi ni Hong Yui-moon na kung may mangyari man, personal niya itong asikasuhin. Sa pavilion, sina Hong Yui-moon at ang facility master ay nagtatalo. Nais ni Hong Yui-moon na gumawa ito ng pabor at pilitin si Angwa na magbigay ng pang-araw-araw na ulat tungkol sa ikatlong batang Panginoon, at bilang kapalit ay tutulungan niya ito at ibibigay ang pambihirang gamot. Sinabi sa kanya ni Soyeon Sim na hindi ito madaling gawain dahil hindi niya alam kung anong klaseng tao si Angwa at mahirap para sa kanya na gawin itong espiya sa isang tao para sa kanya. Hindi kumbinsido si Hong Yui-moon at nagbigay ng isa pang opsyon na magpadala ng ibang tao na pinagkakatiwalaan nito upang espiyahin ang ikatlong Panginoon. Hindi ito nakapagsalita habang kumbinsido si Hong Yui-moon na mayroon itong kapangyarihang gawin ito. Alam niya na kung magpapasya itong gumawa ng isang bagay, walang makakapigil dito, at binantaan niya ito na hindi na siya magtatanong muli. Habang nananatili itong tahimik, kinuha ni Hong Yui-moon ang katahimikan bilang pahintulot. Habang tinatapos nilang dalawa ang kasunduan, biglang ang mga bantay na nakatayo sa labas ay nagsimulang gumawa ng ingay, at sa madaling panahon, ang mga pinto ay bumukas. Ang ikatlong batang Panginoon iyon. Pilit siyang pumasok sa loob at tinanong sila kung gaano pa katagal bago nila maubos ang kanilang mga baso dahil naubusan na siya ng pasensya. Sina Hong Yui-moon at Soyeon Sim ay nagulat sa pagkakita sa kanya sa harap nila. Mas lalong nagalit si Hong Yui-moon sa kanyang pagdating, ngunit nagmamadali ang ikatlo at nakiusap kay Soyeon Sim na sumama sa kanya pagkatapos ng pagpupulong. Sinabi rin niya na ang kanyang alak ay mura, ngunit ang kanyang mga baso ay malinis habang nakangiti siya sa kanila. Minumura siya ni Hong Yui-moon sa kanyang isip at nais siyang patayin. Sinabi ni Ha-jin sa kanya na hinahanap niya ito sa lahat ng dako at nagtataka kung nasaan ito, at sa wakas ay nahanap niya ito sa magandang lugar na ito sa lahat ng lugar. Binati ni Soyeon Sim ang ikatlong batang Panginoon, ngunit hiniling niya rito na huwag maging formal at makipag-usap ng kaswal sa kanya. Pinagsabihan ni Hong Yui-moon ang mga bantay sa labas sa pagpapahintulot sa sinuman na pumasok habang mayroon siyang espesyal na pagpupulong. Ngunit sinabi sa kanya ng ikatlong Panginoon na kumalma dahil naroon lamang siya upang makatagpo ang facility master. Si Hong Yui-moon na may galit na mukha ay pinagsabihan ang ikatlo at tinanong kung ang facility master ba ay nakikipag-usap sa kanya at kung nagambalan niya silang dalawa. Sinabi niya na bastos ang biglang sumingit kapag may dalawang taong nag-uusap. Ngunit ganap siyang dinaliwala ng ikatlo at pumunta sa facility master at nakiusap na sumama sa kanya para sa ikalawang round ng inumin. Ngunit humingi ng paumanhin si Soyeon Sim sa kanya at sinabi na tinanggap na niya ang imbitasyon ng ikaapat. Kaya ngayon ay hindi posible para sa kanya na sumama rito sa gitna ng pagpupulong. Ngunit sinabi sa kanya ng ikatlo na inaanyayahan niya itong sumama pagkatapos ng pagpupulong. Iniisip ni Soyeon Sim ang dahilan kung bakit nais siyang makatagpo ng ikatlo. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ikatlo na ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan ay dahil kailangan niya ang green turtle 4-leaf clover. Sinabi rin niya na ang isang tao ay karaniwang nangangailangan ng gayong gamot sa dalawang dahilan. Ang isa ay kapag kailangan na mabilis na mabawasan ang konsentrasyon ng ki dahil sa sobrang pagkaubos ng yang ki. O ang isa naman ay kapag ang isa ay dinaranas ang 9 meridian failure. Sinabi rin niya na ang parehong sitwasyon ay maaaring malutas sa pamamagitan ng espesyal na gamot at walang paraan na ang isang taong gaya niya ay malalaman iyon maliban na lamang kung siya mismo ang nangangailangan nito. Kaya nangangahulugan ito na ang sitwasyong kinalalagyan niya ay wala ng ibang opsyon kundi ang gamitin ang espesyal na gamot. At sa huli ay sinabi niya na ang sinuman ay magkakaroon ng key blockage wala sa pagsubok na matutunan ang cultivation. At iyon na ang katapusan ng episode na ito. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na recap. I-click ang video sa screen para sa iba pang kwento. Salamat sa panood at hanggang sa muli.